Good morning. Magandang umaga po. Sambayan ng Pilipino. Mapa OFW ka naman, kaman, overseas Filipino workers. Whether you're OFW or you live in the Philippines, nakatira ka man sa Pilipinas. Magandang umaga po. Sa lecture po natin ngayon, pangatlong lecture po natin ngayon, ay pag-uusapan po natin kung ano ang pagiging benevolent. Ano po ang ibig sabihin ng benevolent sa English? Opo, tama po, narinig niyo po. Benevolent. Benevolent po. Okay? Tama po, narinig nyo. Ano po sabihin ng benevolent? Sa English po, sa dictionary po, ang ibig sabihin benevolent ay kind and with positive intentions. Tama po yun. Sa Tagalog, mabuting intensyon. Tama po ba? Sambayan ng Pilipino. Mamayang Pilipino. Tama po ba ako? Okay po. Sige po. Diretso na po tayo sa lecture natin ngayon. Okay po. Magbabasa po ako, tulad ng sinabi ko sa previous vlog, ng Mandarin, English, at Tagalog. Okay? Ito na po. Chao Yuan Lang Se Xian Ai Ren花言巧语为善的面目，这种人的是不悔过的。 English po. It is rare to indeed for a man with a cunning words and an integrating to be benevolent. Sa Tagalog po. Sabi ko po, sa Tagalog po. Ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog ay ang isang may magandang intensyon na tao ay hindi po nakukuha sa mabulaklak na salita. At hindi po yan nakukuha sa mabulaklak na salita at mapagkunwari. Parang may tinatamaan po ako dito. Mga dilawan, hipokrito. Kasi mga dilawan po, dito sa Pilipinas, kala mo malinis, yung pala, pag hinalungkat mo ang baul, mas marumi pa sa demonyo. Pasensya po kung naging politika po. Pero totoo po sinasabi ko po. Mga sambayan ng Pilipino, mga mamayang Pilipino, lalo na mga makadilawan dyan, mga pinklawan, okay? Tulad ni Hontiveros. Akala niyo po, kung umakto sila, akala mo Virgin Mary. Akala niya po, santo. Pero pag hinalungkat niyo po ang kalokohan nila, mas malala pa po kay Satanas. Okay po tayo, mamayang Pilipino. Ito po ang ibig sabihin ng gusto ko sabihin ni Confucius. Okay po. Bakit po sinabi ni Confucius, aking kaibigang Pilipino at mamayang Pilipino at sambayan ng Pilipino, na bakit walang mabuting intensyon o kabutihan ang mga taong mahilig magsalita ng mabulaklak na salita at puro bola sa'yo? Bakit? Sasabihin ko na po. Kasi po, wait po. Bakit po? Kasi ang tunay na tao, kahit masakit yan sa'yo, sasabihin niya sa'yo. Kunyari, pangit ka, pag sinabi niya maganda ka, magtaka ka na. Parang ginagawa ng dilawan nila Hontiveros. Kahit alam nilang may problema na ang Pilipinas, kahit na alam nilang may problema na ang Pilipino,
Anong sinasabi nila? Sorry po, kung medyo naging politika po to. Pero totoo po yung sinasabi ni Confucius. Opo. Ano po sinasabi nila? Mabulaklak na salita. Ini-English ka pa. Kunwari, edukado daw sila. Pero pag hinukay mo baul nila, mas maitim pa sa impyerno. Kung kumilos sila, magpakita sila ng itsura sa bayan ng Pilipino, kala mo, santo. Di ba? Para sa mga Katoliko. Kala mo, Virgin Mary. Putik, di ba? Pero pag hinalungkat mo ang baho nila, mas maitim pa sa impyerno ang kasamaan nila. Tama ba ako? Sa bayan ng Pilipino. Ganon din sa personal na buhay ninyo sa bayan ng Pilipino. Ganyan din sa personal na buhay ninyo. Okay po tayo. Ganyan din sa personal na buhay ninyo. Hindi po ako maghihimasok sa buhay ng pamilya nyo. Dahil karapatan nyo yan. Pero, may karapatan po magsabi. Pag nalaman nyo po, ang kaibigan nyo, o sino man sa paligid nyo, mahilig makipag-usap po sa inyo ng mabulaklak na salita. Walang negative. Magtaka na po kayo. Ano po ang gusto niyang makuha sa iyo? Yan po ang dapat niyong itanong sa kanya. Dahil ang tunay na kaibigan, ang tunay na may malasakit sa iyo, kahit masakit, kahit nakakatusok sa puso natin po, sa bayan ng Pilipino, kahit nakakatusok sa damdamin natin, sasabihin niya ang pagkakamali mo. Hindi niya bobolahin, hindi kanya bobolahin, hindi kanya idadaan sa mabulaklak na salita, dediretsuhin kanya. Kung talagang may malasakit yung kaibigan niyang sayo, hindi kanya ipapahamak, dediretsuhin kanya. Magsasabi siya ng totoo sa'yo. Nagkamali ka, kaibigan. Pasensya na. Kung magalit ka sa akin, tama. Dahil ako mismo, concerned lang ako sa'yo. Nagkamali ka, kaibigan. Baguhin mo. Kung may nagsabi sa'yong sambayan ng Pilipino, mamayang Pilipino, na nakikinig sa akin, ordinaryong Pilipino, o sino man dyan, ibang lahi, sana po, isipin yung mga sinasabi ko. Tama si Confucius. Ang taong mahilig magsabi ng mabulaklak na salita ay nagsisinungaling. Lagi. Dahil ang tunay na may malasakit sa'yo, masakit sinasabi. Kahit tinusok na yung puso mo, damdamin mo. Tulad ng magulang mo, tulad ng kapatid mo. Pag sinabihan ka ng kapatid mo, mali ang ginawa mo. Ano ibig sabihin nun? May malasakit sa sayo. Gusto niya magbago ka. Pinapaalam sa'yo ng magulang mo at ng mga kapatid mo, nagkamali ka. Baguhin mo ang landas mo. Naintindihan niyo po. Pero kung sasabihin niyo po, opo, kung sasabihin niyo po, makikinig kayo sa mga taong tulad nila Hontiveros, tulad ng mga Dilawan, Piklawan, tulad ng mga mahilig kumain ng suka, mabulaklak na salita, pero sa harapan, obvious, ang laki na problema ng Pilipinas. Mabulaklak na salita pa rin. Magtaka na kayo. Anong gusto mo mangyari? Anong gusto mo makuha? Yun po. Mamayang Pilipino. So sana po, sa aking lecture for today, sa Confucianism, sana po,
may natutunan po kayo sa akin. Totoo po tama po si Confucius. Ang taong mahilig magsabi ng mabulaklak na salita, mag-ingat po kayo dyan. Hindi nagsasabi sa iyo ng hindi magandang salita. At hindi nagsabi sa iyo na totoo. Puro mabulaklak na salita. Mag-ingat po kayo dyan. Sambayan ng Pilipino. Mamayang Pilipino. Kaibigang Pilipino. Mag-ingat po kayo. Opo. Mag-ingat po kayo sa ganyang klaseng tao. Whether that would be political o personal. Kung lalo na sa personal buhay nyo. Opo. Lalo na po sa pamilya nyo. Nakapaligid sa pamilya nyo. Mag-ingat po kayo. Kasi ang ganyang klaseng tao ay masamang tao. May gustong makuha sa inyo. Kaya puro pambobola. Puro sinungaling. Puro mabulaklak na salita. Hindi ka sinasabihan anong pagkakamali mo. Sana po may natutunan po kayo sa akin at kay Confucius po. Maraming salamat po sa pakikinig. Para po sa interaction natin po, pwede po kayo mag-comment sa ilalim ng comment section po. Pwede po kayo mag-comment, mag-usap po tayo doon. Opo. Para sa mga mamayang Pilipino, nakikinig, ordinary Pilipino, sa mga Filipino-Chinese community, opo. Mga karanasan nyo, experiences nyo, pwede po. Bukas po yung comment section sa YouTube at Facebook po. Opo. Maraming salamat po sa pakikinig. At wag po mag-alala. Sa susunod na mga video at vlog, mas pahuhusayin ko pa po ang aking abilidad gumawa ng video at vlog na may kinalaman sa mga turo ni Confucius. Opo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po, pagpala po kayo ng langit at lupa. Na maging mabuting tao po. Na mabuting tao po kayo. Opo. Sana pagpala po kayo ng langit at lupa na maging mabuting tao po kayo. Araw-araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.